Ayun, welcome na naman mga ka-agri. So, 2:30 na ng hapon pero napakainit pa rin. Bali, kakarating lang natin dito dahil hindi tayo pinayagan kanina ni Mrs. na umakyat agad dahil napakainit. And tinapos ko na rin yung ating mga ibang gawain, lalong-lalo na yung pagpapakain sa ating mga kinondisyon na breeders ngayon dahil ang pagpapakain po natin doon mga ka-agri is mas maaga kaysa dito. And ngayon nandito tayo sa pinaka area ng aming ng yung mga tinanim kong para sa kambing. And nabuhay na rin sila. At sobrang init talaga mga ka-agri. Magdidilig na naman tayo mamaya, may tubig na naman tayo. And syempre dito sa ating bungad ay nandito yung alaga natin na aso. So solve siya ngayon mga ka-agri dahil nag-ulam tayo kanina ng kal. Dilagyan natin ng sabaw at saka yung kanyang pagkain. Syempre siya yung nagbabantay dito sa ating mini farm pag wala tayo, kaya dapat rin bigyan din natin siya ng masaganang pagkain. So ayun nga, bali napakain na natin yung ating mga alaga kanina doon and bago tayo umakyat. So wala naman problema kasi dito sa ating mga alaga dito kasi nakagala. Kahit hapon na natin sila bigyan ng patuka, at least nakakakuha naman sila dito sa labas mga ka-agri. And parang may naririnig na tayong sisiw. So namisa na yata yung pinapisa natin sa itlog na Brahma mga ka-agri. So ayun, namisa na nga mga ka-agri. Ito po yung mga pinapisa nating itlog ng Brahma. Ang dami nang napisa mga ka-agri, and yung iba lumalabas na, may crack na rin yung shell. Naipit na yata to. Parang naipit na. So ito po mga ka-agri yung mga pinapisa nating itlog ng Brahma. So hindi nga lang siya pure mga ka-agri, pero tingnan nyo yung mga paa. Bali cross siya sa Black Australorp, kaya ganito po yung kulay niya. Bali gagamitin po natin sila sa ating pagpaparami ng upgraded na manok na native. So ayan mga ka-agri, kita nyo 50% po na Brahma and 50% po na Black Australorp. So ayan, and napakarami na mga ka-agri. So swerte po tayo ngayon. Ayan mga ka-agri, kung makikita nyo marami na. At ngayon tatanggalin ko lang itong mga shell para hindi naman siya maging halos lahat may mga ka-agri. Sayang at wala tayong rooster na pure. Talagang ang daming mga ka-agri, halos lahat ng itlog is may crack. Liban lang dito, ito may crack na rin. So ayusin natin yung isang yung kulungan mamaya ka-agri. Ay okay na pala, ilalagay na lang natin dito sa kabila. Dito sa nilinis kong kulungan dahil bakante naman, dito ko na lang ilalagay mga ka-agri pala. Para eto medyo malinis, dito ko na lang siya ilalagay. Ay swerte naman tayo, nagpapisa nagpalimlim ng itlog ng Brahma. Almost halos lahat mga ka-agri is may crack na, and nakalabas na yung ibang sisiw. Tanggalin lang natin tong mga shell para naman medyo lumuwag. Abay, talaga. Ay bukas yan mga ka-agri is may ibababa tayong mga bagong sisiw na 50% Brahma, 50% Black Australorp po yan mga ka-agri. And itong isang heritage natin is naglilimlim na naman. Talagang masipag to magbigay ng anak sa atin mga ka-agri. Itong inahin pala natin na to mga ka-agri is huluano siya. And tayo po ay natutuwa at mayroon na naman tayong bagong dagdag pakainin dito sa ating farm. Pero asset yan sa atin mga ka-agri. Pag nadadagdagan po tayo ng mga alaga, ibig sabihin is asset na naman yan. Paglaki is may kukonvert natin into cash basta maalagaan natin ng mabuti. And dito yung ginagawa ko mga ka-agri. So ito yung ginagawa ko kanina. So walang katapusan na yung pabahay ng ating lalaking native na baboy. So almost 70% tapos na po siya. Simple lang siya pero beautiful mga ka-agri. Kung makikita nyo naman, beautiful talaga no. Cute siya, cute. Masikip lang pero sakto lang naman yan mga ka-agri. Para masyado siya kasi matakaw. Ginagawa niya masyado itong ating isang inahin. So buntis na naman po itong inahin natin. So ngayon nag-iisip ako bakit itong inahin ang ikukulong natin mga ka-agri, dahil yung nanganak nating baboy is ililipat ko na dito.
Kasi 30, almost 1 month na po yung mga anak mga ka-agri. Kaya pwede na po sigurong hiwalay. So kahapon pinurga natin yung mga anak. Ang problema, parang nagtai naman sila mga ka-agri. May mga big akong napapansin na medyo basa yung bandang puwet. Tapos may nakalagay na Pero malulusog naman sila mga ka-agri. Siguro nabigla lang sa ating pagpurga. And kahapon kasi medyo basa yung tayo nila. Pero ngayon okay naman na. Wala naman na tayong nakikitang basa na dumi. So itong inahin mga ka-agri, ililipat ko na doon para naman makarecover. And pag ready na po siya ulit na masampaan, is masasampahan siya anytime. And ito, so mali tayo ng kalkulasyon mga ka-agri. Kala natin 15 days or 3 weeks lang yung kanilang pagitan. Pero hanggang ngayon ay hindi pa naman nanganganak. Nung nakaraan, buti na lang hindi ako natuloy na matulog dito para bantayan. Hindi rin pala siya nanganak. So ayun, abangan na lang natin. Siguro pag pupunta tayo ng umaga dito is makikita na lang natin siya na may anak. So hindi na natin siya babantayan mga ka-agri. Dahil nga native naman to na baboy, hindi naman siya ganun kasailan. So ang problema lang dito mga ka-agri sa kanilang kulungan, dahil nga ito ay minana lang natin sa caretaker dati dito, ni repair. So maluluwag po mga ka-agri yung sa ilalim. Baka gaya po nung nangyari dun sa isa mga ka-agri nung nakaraan ay hinanap natin yung isang biik is nasa likod na pala siya. So buti nga is naagapan natin. Kaya ngayon mayroon tayong 5 healthy na native na baboy. So hindi pa naman nagko-confirm mga ka-agri or hindi pa inuulit ng nakausap natin na kukuha dito sa baboy. Pero hanggat di niya kinukuha is dito na lang muna siya. Siyempre alagaan natin, napabayaan natin mga ka-agri pa lalakihin natin na siyempre habang lumalaki is mag-iiba na yung presyo. So ang presyohan yata ng native na baboy dito sa amin mga ka-agri is nasa 3.5. So ayun, kung 3.5 isa yung 5 mga ka-agri is pera na rin. So may palit na rin sa ating pag-aalaga. So kaya maganda rin mag-aalaga mga ka-agri. So kahit sabihin na native lang yan, pero pag tayo po ay nakapag-produce ay sigurado namang may balik sa atin mga ka-agri. And ito is nire-ready natin para maging inahin na naman natin. And kung hindi nga kunin lahat ng mga ka-agri, kung hindi kukunin is ang i-out lang natin yung lalaki or papalakihin natin yung mga lalaki. At yung maiiwan is gawin na lang natin mga inahin. Ganoon na lang po yung natin mga ka-agri. Pero yan po ay na-ideal na. Kaya abangan na lang natin yung mga susunod na kabanata. So sa ngayon, ang pinaka-main natin dito na is itong ating pinalimlim na itlog ng Brahma. Tayo po talaga ay natutuwa dahil napakaganda po ng hatching rate ng natin. Sipin yung mga itlog na nilagay natin, halos lahat may crack na mga ka-agri. May na siya. And napisa na po yung iba. So ayun lang sa araw na to mga ka-agri. Dapat papasadaan lang natin yung papakita ko lang tong gilid-gilid. Dahil nga sa mainit pa naman. Wag muna daw akong galaw ng galaw. Baka ma-heat stroke. So ang dami na pong nababalita dyan sa na dinadala sa ospital dahil nga sa sobrang init. Actually mga ka-agri ngayon is Friday pa lang. April 12. 12 ba ngayon? April 12. Yes, nag-declare po yung mayor namin dito sa Vizcaya or na wala munang pasok yung mga estudyante o levels po kasi sobrang init po talaga mga ka-agri. Dito po kasi kami sa part ng Nueva Vizcaya.